Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday online worship service. The Life Giver Christian Family Ministries is a Christ-centered, Bible-based, family-oriented community of believers. Worship with us online every Sunday 9 a.m. Sundan ang Facebook page LCFM Church Org para sa iba pa nating church activities and updates. You may also follow us on YouTube at Life Giver Christian Family Ministries Church. Huwag nating kalimutan magpalakasan, magpanalanginan at mag-aral ng salita ng Diyos. Attend your life groups via online through Zoom or Messenger. Contact your life group leaders for arrangements. God loves a cheerful giver. For your tithes and offerings, you may deposit via BDO or GCash to these accounts. Sa mga kabataan, gusto niyo ba i-share ang Word of God to your friends and classmates while being relevant to today's issues pero nahihirapan kayo kung paano simulan? Ito ang pwedeng makatulong sa inyo.
Invite them to watch and join the discussion with the Red Letters team every Tuesdays at 8 p.m. Follow their Facebook page, Red Letters 4. Ops, have a break muna. Midweek kantahan, pananalanginan at pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing Wednesday, 8 p.m. Ang Equipping the Saints ay isang online discipleship program series upang ma-nurture at ma-equip ang mga Christians with the Word of God towards evangelism and disciple-making ministry. Ito ay every Saturday, 8 p.m. with Bishop Mario Bautista and Pastor James de la Cruz. Tiwala lang! Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta-basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya po ba natin magtiwala? Yan ang tanong. Magsama-sama tayong muli sa isang makabuluhan at masayang programa na pinagkatiwalaan ng madla. Samahan natin ang Life Talks with Kuya Ding, Kuya James, and Kuya Ian upang talakayin ang mga current issues ng buhay, kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon. Tiwala lang Life Talks every Sundays, 8 p.m. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pananalangin. At bago po tayo manalangin, ay basahin po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy po namin ibinibigay sa inyo ang pinakamataas na papuri na nararapat lamang. Ama, patawarin po kami sa aming pagkakasalang nagawa, sinasadya man o hindi. Patuloy po ninyong linisin ang aming puso at isip upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na muling makalapit sa inyo. Amin pong inilalapit at idinadalangin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Hinihiling po namin na bigyan ninyo po ng wisdom ang aming Pangulo at iba pang namumuno sa aming bansa. Katalinuhan po sa bawat pagpapasyang gagawin sa pamamalakad ng aming gobyerno. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan upang magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Gayon din po ang aming mga frontliners ng bansa na patuloy na nakikipaglaban para sa amin upang alagaan ang mga taong may sakit at naapektuhan ng sakit na COVID-19. Dalangin kami Ama na magkaroon po ng disiplina ang bawat Pilipino at sumunod sa mga ipinatutupad na health protocols ng aming pamahalaan upang patuloy na mapababa ang kaso ng COVID-19. Alam namin, Panginoon, na very challenging ang taong ito sa bawat isa. Ngunit alam din po namin na kayo ay makapangyarihan at walang imposible sa inyo. Inilalapit din po namin, Ama, ang bawat kapatiran ng LCFM. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Alam po namin na hindi madali sa aming mga kapatiran ang nararanasan namin sa panahon ng pandemyang ito. May mga nawala ng trabaho, nagkasakit, at nakararanas, Panginoon, ng anxiety. Patuloy namin hinihiling, Panginoon, na ipakita mo sa amin na kayo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mahabagin at tapat. Alam namin, Panginoon, na kayo po ay sapat at hindi nakulang sa bawat isa. Alam namin na hindi magiging madali ang
lahat ng aming kakaharapin sa susunod na taon para sa bawat miyembro ng LCFM, gayon din ng aming bansa. Ngunit patuloy po naming pinanghahawakan ang mga pangako mo sa bawat isang anak mo na hindi nyo kami iiwan at pababayaan kailanman. Patuloy po na kayo ang maitaas sa buhay ng bawat isa at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Diyos. Amen. At ngayon naman po ay sama-sama natin bigyan ng nararapat na pagsamba at papuri ang ating Diyos sa pamamagitan ng pag-aawit na pangungunahan po ng ating praise and worship team. Glory to the newborn King.
separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth falls from my eye, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Good morning po sa ating lahat at ako po ay nagagalak na kayo'y muling makasama ko sa umagang ito sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At bago po ako magpatuloy, nais ko po kayong batiin ng Merry Christmas kahit na po ngayon ay lumipas na ang December 25 kung kailan pinagdiriwang po natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo bilang tao o sa katawang tao. Kumusta po ang inyong naging pagdiriwang
Masaya ba kayo? Tumanggap po ba kayo ng regalo? Ang inyo po bang mga mesa ay napuno ng pagkain? Bagamat marami po ngayon yung tinatawag nating hamless na mga hapag, sapagkat alam ko po nagkulang ang ham sa mga pamilihan. At kapag ka ganito pong mga handaan, nagkakaroon po ng kasayahan at talaga namang marami pong pagkain kahit na po sa ganitong pagkakataon na tayo po ay may dinadanas na mga challenges sa ating buhay, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kadalasan ay masaya po tayo pag nagdiriwang tayo sa ganitong okasyon at alam po natin na pagkatapos ng kasiyahan ay bumabalik na uli tayo sa ating mga regular na ginagawa. Hinihintayin muli ang pagsapit ng bagong taon na ilang araw na lamang ay darating na. Marami ang ganito sa atin na nagdiriwang sa Kapaskuhan, kumain, nabusog, nalasing, tumanggap ng regalo. Subalit nakakalungkot po dahil marami ang sumasakay lang sa okasyon ng Pasko, ngunit hindi naman naunawaan kung bakit may Pasko. Maaring nabalitaan lang na may Pasko at may selebrasyon, naghanda ng pagkain, naglagay ng palamuti, nagsabit ng mga parol. At ang mga bata ay nagsabit ng medyas dahil nag-aakala sila na mapupuno ng regalo o yung medyas na sinabit nila pagdating ng gabi. Kaya po ang naging sentro ng kaisipan ng mga bata, kapag Pasko, dapat may regalo. At ito'y dala-dala hanggang sa kanilang pagtanda. Dahil sa ganitong nakagisnan, ang mga bata po, marami ang nakakalimutan na ang tunay na dahilan at layunin ng Pasko. Marami tuloy ang nagsasabing ang Pasko daw ay para lamang sa mga bata. Patawarin po ninyo ako kung hindi po ako sasang-ayon sa ganitong kasabihan dahil ang Pasko po ay para sa lahat. Hindi lamang po ito para sa mga bata. Ito po ay para sa lahat at ito po ay kailangang maranasan ng bawat isa. Meron pong verse na nagpapahayag kung bakit ko nasabi na ang Pasko ay para sa lahat. Noong unang Pasko po, doon sa isang lugar kung saan may mga pastol na nag-aalaga ng kanilang flocks. Makikita po natin ito sa Lucas chapter 2 verse 8 to 11. Ang sabi po sa wikang Ingles, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified." Natakot po sila, sapagkat sila po'y nananahimik, maaring natutulog na, at biglang may liwanag na dumating at nagpakita ang anghel. Ano po ang sinabi ng anghel? Sabi niya sa verse 10, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people." Nakita po natin na yung balita ay para sa lahat. Noong unang Pasko, ito po yung binalita ng anghel na ang magandang balita ay para sa lahat. Ang pagdating ng Panginoon. Ang sabi po sa 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Maliwanag po na sinasabi ng anghel nung unang Pasko na mayroon siyang dalang balita o may good news. Ano po ba yung good news? Ano po ba ang sinasabi ng balita na dala-dala ng anghel? Ang sabi po, ito ay magbibigay ng matinding kagalakan. "I bring you good news that will cause great joy." Para kanino po ang balita? Para po sa lahat. Kaya po ang Pasko ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa lahat. Kagaya po ng sinabi ko kanina, maraming tao nagse-celebrate subalit hindi nila naintindihan ang kahulugan nito. Kaya kung hindi niyo po naintindihan ang tunay na kahulugan ng Pasko, na siyang nagdala ng dakilang mensahe mula sa Diyos,
nagdiwang po kayo ng Kapaskuhan na nakisakay lang sa celebration ng mga totoong tumanggap ng good news. Wala pong ipinagkaiba sa umattend ng kainan dahil may nabalitaan na handaan. Kumain na busog na siyahan. Subalit ang totoong tumanggap ng mensahe ng Diyos ay nagdiwang dahil naintindihan nila ang mensahe ng Diyos at ito ay napasa kanila. Ano po ba yung good news? Nasa verse 11 po. Ang sabi po ng anghel, "Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Para kanino po? Para sa inyo, para sa akin. Siya ang Mesyas, ang Panginoon. Naunawaan nila ang tunay na kahulugan ng good news na ibinalita ng anghel sa mga pastol dahil ang Pasko ay ang pagdating ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas at Panginoon sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Kaya po, ang Pasko, masasabi natin, ay para sa lahat. Kaya dapat po tayo ay nagkakaroon ng kagalakan dahil siya ang dahilan. Kaya ang tao ay malaking kagalakan tuwing Pasko. Opo, masaya tayo. May pagkain, inumin, nabusog, nag-awitan, nagbigayan ng mga regalo, pero hindi po iyan ang dapat lang na dahilan kaya tayo masaya. Kundi ang maranasan natin ang kagalakan dahil may dumating na nagbigay ng pag-asa sa lahat. Ikaw na nawawalan ng pag-asa, ikaw na nahihirapan, ikaw na hindi alam ang gagawin dahil sa hirap ng buhay, dapat magalak ka sapagkat ang Mesyas, ang Panginoong Hesus, ay dumating na at inihintay ka na lamang niya. Lumapit at tanggapin ang regalo na siya lamang ang nagkaloob sa iyo. Ang tema po natin this month of December, Hope for Christmas. Talaga naman pong karamihan ng team ng mga churches ngayon, ito yung kanilang kinukuhang tema sa kanilang pangangaral. Yung hope, sapagkat totoo po na ito po ang pinagmumulan ng pag-asa natin, ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umagang ito, Jesus brings hope to all men. Jesus brings hope to all men. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat pong muli sa umagang ito. Kami po'y nagkasama-sama upang kayo'y papurihan, sambahin, pasalamatan dahil po kayo ay tunay na nagmamahal sa amin. Nag-celebrate kami ng Pasko sapagkat ito yung pag-alala namin sa dakilang handog na ibinigay mo sa amin, ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang iyong ibinigay, pag-alay ng kanyang buhay para sa amin upang kami ay makaharap na may kapayapaan sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin, mangusap ka sa amin. Samahan mo kami sa aming pag-aaral. Kayo po ang magbigay ng mensahe sa bawat isa sa amin. Hayaan mo pong ang banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa. Nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral, kayo ang maitaas, kayo ang mapapurihan, kayo ang mabigyan namin ng kalwalhatian. Salamat po, pagpalain mo ang bawat isa po na nakikinig sa umagang ito. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Jesus brings hope to all men. Si Jesus ang nagdadala ng pag-asa sa lahat ng tao. Kaya po kanina inuna ko yung hindi po ang Pasko para lang sa mga bata, kundi ang Pasko para sa lahat o para sa lahat ng tao na siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin. At sa panahong ganito, tayo po ay nabubuhayan ng pag-asa sapagkat maraming masaya dahil naintindihan nila kung ano yung kahulugan ng kanilang ipinagdiriwang. Thousands of years pass, but still, people finding hope and expecting that somebody and someday they will find
hope. They are looking for counselor, protector, peace, father for those who never had. Ang ating pong teksto sa umagang ito, makikita po natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. Ano pong sinasabi sa Isaiah chapter 9, verse 6? For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Napakaganda po ng mga talatang ito na nakita po natin sa aklat ng Propeta Isaias. Hinulaan niya 700 bago dumating ang Panginoong Jesucristo na magkakaroon ng isang sanggol na lalaki na ipanganganak at ibibigay sa sangkatauhan. Kaya po, ito'y inasahan ng mga Israelita, inasahan ng tao. Jesus brings hope to all men. What are the reasons why He is the hope of all mankind? Nakita po natin sa unang bahagi ng talata, ang sabi, unto us a child is born. Na ang ibig sabihin, God in the flesh. Ang Diyos na nagkatawang tao. And then ang sinabi, unto us a son is given. Ito po ay pagbibigay ng regalo mula sa langit sa bagsak na kalagayan ng mundo. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang regalo sa atin upang tayo ay muling makaugnay sa kanya. The government shall be upon his shoulder. He will rule with supremacy and authority. Ito po yung pag-asang nagbigay sa mga Israelita. Bakit? Sapagkat siya raw ay maghahari at magkakaroon ng otoridad sa pamahalaan. Tingnan po natin. The Bible is telling us that a child is born, and let us look his character. If he brings hope to all men, what are the character of any man that brings hope to all men? We need wisdom, and He is the counselor. We need reconciliation to God, and He is our peace. We need support under calamities of life, and this He gives us, for He is the mighty God. We need comfort under the fears of death, and this He gives the Father of the everlasting age. Mga kapatid, pag-aralan po natin ang mga pangalan na ibinigay sa anak na ibinigay sa atin. Una, siya po ay pag-asa ng sangkatauhan o ng lahat ng tao sapagkat siya ay Wonderful Counselor o kahanga-hangang tagapayo. Ang anak na lalaki ay binigay sa atin ay isang tagapayo dahil siya ay gagawa ng kahanga-hangang plano sa bawat isa sa atin. Ang kanyang mga plano at payo ay nakakamangha dahil punong-puno ng karunungan. Kaya po, Wonderful Counselor. Ilang pagkakataon na tayo po ay nagdesisyon sa ating buhay na alam natin na marami din ang nagbigay ng plano, payo sa atin. Lumalapit pa tayo sa mga professionals at maaring magbigay ng tulong at gabay, subalit madalas nabibigo tayo. Alam natin maraming buhay ang nasira dahil sa maling gabay o payo. Maraming tao ang sinisisi ang Diyos kapag hindi naging matagumpay, kapag nabigo, kapag hindi alam ang gagawin, kapag hindi alam ang uunahin. Ang tanong ko, kaibigan, mga kapatid, ikaw ba'y lumapit na sa kahangahangang tagapayo? Kung ikaw ay lunod na sa alalahanin sa buhay at hindi mo alam kung ano ang gagawin, lahat ginawa mo na, lahat nalapitan mo na, bakit di ka lumapit kay Jesus, ang kahangahangang tagapayo? Siya ang pag-asa mo. Siya magbibigay sa iyo ng karunungan sa lahat mong iisipin at gagawin.
Maaring ang kanyang mga payo at plano ay hindi natin pinapansin, ngunit kailangang magpailalim po tayo sa kanya dahil ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat din po ng Isaiah 55:9 o Isaiah 55 verse 9, ito po ang sabi, "For His ways are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Napakaganda po sapagkat mayroon tayong Diyos na higit na matalino kaysa sa atin. Ang kanyang karunungan ay lagpas sa kahit sino mang tao. Hindi mo pa naisip, alam na niya. Maaring hindi mo siya kilala, subalit kilala ka niya. Napakaganda po sapagkat ang wonderful counselor na ito ay higit sa atin. Sapagkat ang sabi, He knows your need before you ask. Alam po niya yung kailangan mo bago mo pa lamang sabihin. Sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 8, "Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him." Ito po yung konteksto po nito, yung mga panalangin na paulit-ulit. Ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag niyo silang tularan sapagkat alam na ng Diyos ang inyong pangailangan bago niyo pa sabihin. Napakaganda sapagkat meron po tayong Panginoon na alam ang lahat. He knows your need before you ask. Ang mga counselor o mga professional ay dapat may alam sa mga taong kanilang bibigyan ng payo. Ang mga counselor ay lagi nagsisimula sa pamamagitan ng mga tanong upang malaman kung ano ang kanyang gagawing payo na kailangan at maaring maging effective sa pinapayuhan. Ngunit si Kristo, ang anak na ibinigay sa atin, ay hindi kailangang magtanong kung ano ang iyong kailangan. Kilala ka niya ng buong buo. Alam niya ang iyong talent, alam niya ang iyong kakanyahan. Alam din niya ang iyong mga kasalanan at ang iyong kahinaan. Alam niya ang kwento ng buhay mo. Alam niya ang lahat sa iyo. Kaya po, alam niya ang lahat sa atin. Alam niya ang nakaraan. Alam niya ang pangkasalukuyan. At alam niya ang panghinaharap. Ano pa po? He knows He can help you. Alam po nitong wonderful counselor na kaya kanyang tulungan at alam niya kung kailan. Sabi nga po sa Mateo 11:28, "Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Napakaganda po. Panghawakan natin itong pangako na ito sapagkat ang ating wonderful counselor ay alam niya na kaya tayong tulungan, lalo na po kung tayo ay nabibigatan. Alam po natin na mga pastor ay tinatawagan ng mga member o kung minsan ng ibang tao upang magbigay ng payo, lalo na sa mga mabibigat na suliranin. At sa tuwing may humihingi ng payo sa kanila, ay nagdadasal sila na sana ay makapagbigay sila ng mga payo na praktikal at makakatulong at ang pinakamaganda mula po sa Biblia. At sa kanilang pagpapayo, hindi pa nila alam kung ito nga ay makakatulong. Subalit mga kapatid, ang kahangahangang tagapayo ay hindi na naghahanap pa ng kung saan niya kukunin yung payong ibibigay. Bakit po? Dahil siya mismo ang sagot sa iyong pangangailangan. Bakit hindi tayo lumapit? Alam niya, kaya niya tayong tulungan. Ano pa po? Ang kagandahan po, He is always available. Ang ibig sabihin, hindi ho pwedeng kailangan nating makipag-appoint, kailangan po nating kumuha ng time para sa Kanya. Sapagkat ang sabi po ng Bible, He is always available to us. Ang sabi nga po sa Isaiah 65 verse 24, "Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear." Grabe, yan po ang ating Panginoong Hesus. Bago po tayo tumawag sa Kanya, sumasagot na Siya. Napakabuti ang ating Panginoon.
At madalas po, pag nasa panganib tayo, tumatawag tayo sa Kanya, tayo po ay Kanyang sinasagot. Maalala po ninyo yung nangyari kay Pedro. Noong si Pedro ay papalubog na sa tubig, ang sigaw niya, Lord, diligtas mo ako. Hinintay ba ng Panginoong Hesus na siya ay lumubog? Hindi po, ang Panginoong Hesus ay nag-abot ng kanyang kamay at siya ay tinulungan bago palamunin ng dagat. Kaya po napakabuti ng Panginoon. Pwede natin siyang tawagan kahit na anong oras, kahit nasaan tayo, kahit na ano yung ginagawa natin. Ang sabi pa ng Lord, tumawag ka at siya ay makikinig. Wala hong lobat. Kahit na anong oras, siya po ay laging maaasahan. Siya po ang ating wonderful counselor. Bakit hindi tayo lumapit sa Kanya kapag tayo ay naguguluhan? Pangalawa, ano po yung tawag sa Kanya? Kaya pwede nating asahan o pwedeng pag-asa ng lahat ng tao? Mighty God, makapangyarihang Diyos. Ang anak na lalaki na ibinigay sa atin ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Sinabi sa atin na siya ay nagkatawang tao at nanirahan kasama sa atin. Siya ay tatawaging Emmanuel, nang ibig pong sabihin ay kasama natin ang Diyos. Mighty God. Bakit po mighty God? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ang ibig sabihin po nito, wala hong kapangyarihan sa Kanya ang gawa ng kaaway o ang gawa ng masama. Bakit po? Because He is mighty. He is mighty to protect us. Ang ibig po sabihin, siya po ay makapangyarihan upang tayo ay Kanyang protektahan. Sabi nga po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful. Doon pa lang makikita na po natin na ang ating Panginoon ay tapat. And He will strengthen you and protect you from the evil one. He is mighty to protect us. At kung minsan nga po, maging sa ating mga sariling kagagawan, tayo po ay binibigyan ng proteksyon ng Panginoon. Hindi lang po tayo aware, pero yan po ang ginagawa ng mighty God na siyang ibinigay sa atin. Meron siyang kapangyarihan na mag-preserve kapag tayo ay nangihina. Saan? Laban po sa puwersa ng dyablo. Kapag tayo ay tinutukso, kapag tayo ay parang malulubog na sa temptation, tayo po ay hinahawakan ng Diyos. Tayo ay pinipreserve ng Diyos upang hindi tayo bumagsak sa bitag ng dyablo. He is mighty to protect us. Ano pa po? He is mighty to provide for us. Sabi sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ano ho ang kayang ibigay ng Lord? Lahat ng kailangan natin. Kahit na po kung minsan, sa mga bagay na parang walang pag-asa at imposible, nagpo-provide ang ating Panginoon. Yan po ay sarili naming karanasan noong kami ay nangailangan na parang imposible na malutas po namin ang aming pangangailangan. Subalit, si Lord nag-provide para po sa amin because He is mighty to provide for us. Ano pa po? He is mighty to promote us. Wow, grabe ano? Ipo-promote tayo ng ating Panginoon. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kaya po niya tayong dalhin kung saan naroon siya. Ang ibig sabihin, hindi lang po dito sa buhay na ito tayo may pag-asa, kundi mayroon pa po tayong pag-asa sa hinaharap o sa pamamagitan po ng ating mighty God. He is mighty to promote us. Ano po ang sabi sa John 14:1-3? Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go
and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Napakaganda sapagkat tayo po na walang kakayahan na pumunta sa langit kung saan naroon ang Diyos, tayo pala'y may pag-asa upang makarating doon sa pamamagitan ng ating mighty God. Kaya ho, dito, kung wala tayong pag-asa, huwag ho kayong masiraan ng loob. Huwag ho kayong panghinaan dahil meron pong inihanda ang ating mighty God, ang ating Panginoong Jesus para sa atin, kung saan ito po ay gagawin niya sa kanyang pagbabalik. Siya ay darating upang isama tayo sa tahanan ng kanyang inihanda para sa atin at doon ay makakasama natin siya. Ang mundong ito ay pansamantala, mga kapatid. Ilang taon lang tayo rito, tayo po ay mawawala na. Subalit napakanagandang maintindihan, maunawaan na ang ating mighty God ay may inihanda para sa atin at tayo ay makakasama niya magpakailan paman. Jesus is our mighty God. Ano pa po yung sasabihing pangalan niya? He is our everlasting Father. Walang hanggang Ama. Ibig sabihin, walang katapusan. Ang anak na lalaki na ibinigay sa atin ay walang hanggang Ama. Ang Ama na binabanggit dito ay simbolo po ng protector, kagaya po ng nasabi ko kanina, gaya ng binabanggit sa Revelations. Bilang hari, siya po ay makikita sa Book of Revelations, Panginoon ng mga Panginoon. Siya po ang mag-aalaga at magbibigay ng pangangalaga, proteksyon, guidance sa kanyang mga anak magpakailan paman. Kaya po naroon ang pag-asa kapag nasa kalinga ka ng Ama sa pangwalang hanggan. Sabi nga po sa Psalms chapter 100 verse 5, for the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. Nakita po ninyo yung kanyang pagmamahal, pangwalang hanggan, at yung kanyang katapatan ay sa lahat ng henerasyon. Bakit po nasabi natin everlasting Father? Because His love is unconditional. Kagaya po ng Ama, ang ating Panginoong Hesus, unconditional ang pagmamahal sa atin. Sabi sa John 3:16, dahil sa kanyang pag-ibig na gayon na lamang ay ibinigay niya ang kanyang sarili. Sa John 3:16, ang sabi po, for God so loved the world and He gave us His only begotten Son. For whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yun po ang ginawa ng Ama. Ang Panginoong Hesukristo, wala ho siyang pagtutol, ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang tayo na dapat mamatay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya. Napakabuti ng ating Panginoong Hesus na ibinigay sa atin ng Ama sapagkat siya ay may unconditional love because He is our everlasting Father. Kahit na po tumatanggi ang tao sa Kanya, ay patuloy pa rin ang pagmamahal niya sa mga ito. Ano pa po? He is there for us. Ang ibig sabihin, lagi siyang nandun sa atin, para sa atin. Sa anong panahon? Forever. Ibig sabihin, sa pangwalang hanggan. Kapag tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus, wala na hong makapaghihiwalay sa atin na kahit na ano, kahit kayo pa sa sarili ninyo, hindi ninyo kayang ihiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kaya ho, sabi sa Roma 8:38 hanggang 39 o Romans 8:38 to 39, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation
will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Napakaganda pong angkinin ang mga salitang ito na ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan na walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na anong kapangyarihan, hindi ho pwede. Kahit ikaw pa na sinasabi mong gusto mong umalis, hindi ho po pwede sapagkat hindi ka pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano pa pong pangalan ang ibinigay sa atin? Siya po ang Prince of Peace, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang anak na lalaki na ibinigay sa atin ay Prinsipe ng Kapayapaan na siyang magdadala sa atin ito. Nasubukan na ba ninyo na magkaroon ng kagalit? Siguro wala pong kukontra sa akin kapag sinabi ko na walang kapayapaan ang isang taong may kagalit o may kaaway. Lagi humbalisa, laging umiiwas, may kinatatakutan at dumarating sa punto na hindi po siya makatulog. Alam natin kapag may kaaway tayo, walang kapayapaan sa ating buhay. Alam ba ninyo na dati ay kaaway ko ang Diyos o kaaway natin ang Diyos? Marami sa atin hindi sumasang-ayon. At ang sabi ng Bible, lahat tayo ay kaaway ng Diyos. Wala po tayong kapanapanalo sa Panginoon. At kapag siya ang ating kaaway, walang kapayapaan ang buhay, walang direksyon ang buhay, miserable ang buhay, walang kwenta ang buhay. Subalit ang ganda, ang sabi ng Bible, sa Roma chapter 5 verse 1. Ano po ang sabi? Therefore, since we have justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng anak na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, ang prinsipe ng kapayapaan, ay naging matuwid po tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Saan ka pahahanap ng kapayapaan? Meron pa bang higit na payapa kung hindi sa prinsipe ng kapayapaan? Wala. Wala po. Nakakalungkot nga lang mga kapatid na napakaraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa ibang paraan. Subalit ano ang nangyari? Nabigo. At hanggang ngayon po, paulit-ulit, napakaraming naghahanap ng kapayapaan, subalit laging nabibigo. Anong dahilan? Dahil wala sa kanila ang Panginoong Hesus na siyang prinsipe ng kapayapaan. Maraming mga testimony na narinig na po tayo. Naghanap sila ng kapayapaan sa alak, sa droga, sa ibang bagay, ngunit bigo. At noong matagpuan nila ang Panginoong Hesus, biglang nabago ang kanilang buhay at ang isinisigaw nila, natagpuan namin ang tunay na kapayapaan sa piling ni Hesus. Bakit po? Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi kayang ipaliwanag at hindi maunawaan ng isang karnal na pag-iisip ng tao. Sabi sa Philippians 4:7, the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and minds in Christ Jesus. Ikaw kaibigan, naghahanap ka ba ng tunay na kapayapaan? May pag-asa ka sa prinsipe ng kapayapaan. Makikita mo, ang dating magulo, walang katahimikang buhay, ay hindi mo maunawaan kung anong klaseng kapayapaan ang mararanasan mo kung si Kristo ay nasa buhay mo. Kaya, kapatid, ano pang hinihintay mo? Hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung wala si Kristo sa iyong buhay. Pag sinabi pong kapayapaan, mayroon tayong tinatawag na upward peace. Ito po yung peace with God. Ito po yung pakikipagkasundo natin sa ating Panginoon na dinala sa atin ng ating Panginoon. Kagaya po nung verse kanina na binasa natin, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito po yung basihan ng totoong kapayapaan. Upward peace. We receive upward peace when we accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Jesus Christ as upward peace is the basis of all true peace. Upward peace is the peace one needs and receives when Jesus Christ is accepted as Lord and Savior. Mga kapatid, maliwanag na higit na kailangan natin ang kapayapaang ito. Ang kapayapaan ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos na dinala sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming tao ang hindi naunawaan ito at tumatanggi at nagwawalang bahala kay Kristo.
ito po ay nangangahulugan ng pakikipag-away nila sa Diyos. Ang mga tao nagsasabi, hindi nila kaaway ang Diyos. Ang problema, hindi nila maintindihan na ang kanilang mga kasalanan ang naglagay ng hadlang o barrier upang mahiwalay sila sa Diyos. Ang mga kasalanan na nagsilbing hadlang na gaya ng pader ay nagpapahayag ng pakikidigma sa Diyos. Subalit ang mga tao nung maging Kristiyano, ano pong nangyari? We are granted peace with God. Ang tawag po natin dito, saving peace. Ibig sabihin, ang pader na humarang ay nasira at bumagsak na at ang ating espiritu ay muling nagkaroon ng ugnayan sa Diyos. Ito po ang sinasabi sa Efeso chapter 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na harang na parang pader na naghihiwalay sa atin. Ano pa po? In Christ, we realize inward peace o yung inner peace na tinatawag. Dapat kapag nasa atin si Kristo, meron po tayong inward peace. Sabi po sa John 14:1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Sa oras po na meron tayong kapayapaan sa Diyos, tayo ay dapat nahanda sa totoong kapayapaan, maging sa ating kalooban. Nakakalungkot lamang po na maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaranas ng tinatawag na inner peace dahil hindi nila naintindihan kung paano ito gumana o magkaroon ng epekto sa kanila. Dapat po maunawaan natin dahil po kailangan mayroon po tayo nito. Ang problema po, hinahayaan po natin ang ating puso na mabalisa. Dapat may gawin tayo sa ating sarili. Alisin natin ang mga bagay na hindi mahalaga na nagbibigay sa atin ng kawalang kapayapaan. Paano po? Believe in God. Believe also in the Prince of Peace o kay Jesus Christ. In Christ, we realize inward peace. Ano pa? In Christ, we realize outward peace. Ito po yung panlabas. Sabi po sa Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ito po yung pangatlong uri ng kapayapaan na binibigay ni Jesus. Ang kapayapaan sa mga taong nakapaligid sa atin. Tinatawag po tayo mga Kristiyano dahil tayo nakipag-isa kay Kristo at kung tayo'y nakipag-isa kay Kristo, dapat po tayo ay peacemaker. Subalit po, mayroon pong mga tao na ayaw tayong payagan na mamuhay ng mapayapa. Kaya ano po ang dapat nating tignan sa banal na kasulatan? Sabi po sa Hebrews 12:14-15, sikapin ninyo makasundo ang lahat at magpakabanal kayo sapagkat hindi ninyo nakikita ang Panginoon o hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyo, huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. Mga kapatid, kapag hindi maayos ang relasyon mo sa iba, kahit na ikaw ay nasa tama, hindi mo po ma-enjoy ang lubos na kapayapaan. And then, pangapat po, in Christ, we realize onward peace. Ibig sabihin, yung pong peace na darating pa lamang o yung pupuntahan natin. Sabi po sa James 5:8, you too be patient and stand firm because the Lord is coming near. Sa 2 Peter 3:13, but in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Ito po yung kapayapaan na mararanasan natin kapag tayo po ay nandun na sa piling ng Diyos. Opo, ahead of time, meron pong everlasting peace. Darating ang araw na ang Prince of Peace ay babalik. Isang araw ang Panginoon ng kaluwalhatian na dumating na isang sanggol ipinanganak sa sabsaban na kinarga ng kanyang inang si Maria ay babalik
na isang makapangyarihang Panginoon. Si Jesus ay darating upang itatag ang kanyang kaharian na may kapayapaan. Mga kapatid, sa kanya meron tayong onward peace. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang leon matutulog na kasama ang tupa. Ang mga espada ay hindi nagagamitin na panlaban o gagamitin sa labanan. Noong si Jesus ay umakyat sa langit sa kanyang muling pagkabuhay, ang anghel ay nangako na siya ay muling babalik na nakasakay sa ulap. Mga kapatid, meron tayong kapayapaan sa pagdating ng ating Panginoon. Marami ang takot sa kanyang pangalawang pagdating. Subalit tayong mayroong pakikipag-isa o tayong tumanggap sa kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, meron tayong tinatawag na onward peace. Ito yung kapayapaang pangwalang hanggan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y nakipagkasundo na sa Diyos? Tinanggap na ba ninyo ang anak ng Diyos na si Jesus? Kung hindi pa, ngayon po ang oras ng pakikipagkasundo sa Kanya. Sa marami na tumanggap na kay Jesus, subalit hindi pa lubos ang kapayapaan, may iniaalok ng Diyos. Huwag nating ituon ang ating mga sarili sa ibang bagay, kundi magtiwala tayo sa kanyang salita. Alisin po natin yung pagtitiwala sa ating sarili, sa trabaho, sa kalusugan, sa kayamanan, o kahit na ano paman maliban sa Diyos. Hindi kailanman mararanasan ang kapayapaan kapag hindi kay Kristo nakasalalay ang ating pagtitiwala. Lumapit tayo sa prinsipe ng kapayapaan upang malubos na magkaroon ng kapayapaan ang ating puso at kaluluwa. In Luke chapter 2 verse 14, anong sabi? Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rest. Sa Romans 15:33, the God of peace be with you all. Amen. Napakaganda po. Saan pa tayo pupunta? Kundi sa prinsipe ng kapayapaan. Dapat magkaroon po tayo nito ngayon na. Mga kapatid, ang ipinahayag ng propeta Isaiah natupad na. Dumating na ang Panginoong Hesus. Dumating na ang Diyos na nagkatawang tao na ibinigay sa atin. Posible na ang kapayapaan at ang tao ay meron ng pag-asa. Si Jesus na nagkatawang tao, ang makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Hesus, siya ang pangwalang hanggang Ama, siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Mahigit 2,000 taon na mga kapatid ang lumipas noong nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, namuhay, nagministeryo, nangaral dito sa lupa, ibinigay ang kanyang katawan, nabugbog, itinigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng mga tao, namatay, inilibing at pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay upang ikaw na dapat mamatay ay magkaroon ng buhay. Ikaw na dating kaaway ng Diyos ay may kapayapaan sa kanyang harapan. Pero bakit hanggang ngayon, tuliro ka pa rin? Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang kapayapaan sa marami. Hanggang ngayon, ito ang sinisigaw ng mundo, ang pagkakaroon ng kapayapaan. Paano po magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Ang pagkilala kay Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid, ang anak na ibinigay sa atin, ang Wonderful Counselor, ang Mighty God, ang Everlasting Father, ang Prince of Peace. Tanggapin natin siya. Ilagay natin siya sa ating pagkatao. Bubuksan natin ang ating puso para sa Kanya upang maranasan natin ang tunay na diwa ng Pasko, ang tunay na diwa ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Diyos. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan. Ibinigay mo ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, para sa amin, upang kaming mga tao
ay mapuno ng pag-asa sapagkat Jesus is the hope for all men. Salamat po. At alam po namin, naghihintay lamang po kayo, Panginoong Jesus, sa mga tao na nagnanais na buksan ang kanilang puso. Sa umagang ito, kung hindi ka pa nakipag-isa kay Jesus, ito na ang panahon, lumapit ka sa Kanya, tanggapin mo siya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, aminin mo na hindi mo kayang mailigtas ang sarili mo kung wala si Kristo. Sa umagang ito, huwag mong hayaan na lumipas ang Christmas season na hindi mo tinatanggap ang Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Muli po, Diyos, pinahahayag po namin ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang Pastor Mueca po ay nagbigay ng isang napakayamang pong mensahe at angkop na angkop po sa ating okasyon, ang Kapaskuhan. At siya po ay in-expound niya ang Isaiah 9:6. Ang Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. At meron po tayong guiding questions. Ano po? At narito po ang mga guiding questions para po sa inyong mga grupo-grupong pag-aaral. Ang una po, bakit Wonderful Counselor ang ipinangalan o i-describe si Jesus? Bakit Wonderful Counselor si Jesus? Kung si Jesus, number 2, kung si Jesus ang Prince of Peace, ano ang maaring epekto nito sa atin? Ikatlo, ano ang dapat mong gawin upang maranasan mong si Jesus na ay Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, at Prince of Peace? Meron po mga concern at nag-meeting po kami ng mga kapastoran. Ang gusto po namin ipabatid sa inyo. Ang una po ay nagdesisyon po ang atin pong Central Council na ang atin pong linggo-linggong pananambahan ay magtutuloy at wala pa akong takdang panahon kung ito ay kailan natin tatapusin. Kaya tuloy-tuloy po lang ang atin pong Sunday worship online. Subalit ang atin pong prayer meeting ay gaganapin na po ng bawat local congregation. At ang mga pastor po ang bahala na mag-officiate nito at alam po natin na ito yung gagawin sa Zoom para po magkaroon ng personal na dealing sa bawat member ng ating pong mga kongregasyon. At nakaka-excite po sapagkat yun po ay paraan na rin upang magkasama-sama ang bawat local congregation. Subalit ito po ay mag-uumpisa sa January. Ngunit sa January 6 ay hindi pa po ito i-apply. Magkakaroon po tayo ng prayer and fasting para po sa pagbubukas ng taon ay talaga maitalaga natin sa Panginoon ang atin pong mga gawain. At sa January 13, magmula po doon ay kanya-kanya na po ang local congregations na po ang bahala sa mga prayer meeting. At ang isa pa pong concern tungkol po sa vaccine. Alam niyo po, maraming natatakot na tungkol dito, no? At meron po nagsasabi na ito po ay paraan ng Antichrist na magkakaroon ng microchip na isasama sa herenggilya at papasok sa katawan ng tao. Ito ay wag natin ikatakot, wala po itong basihan. Ang una, ang vaccine ay hindi pa po mailalagay sa katawan ng tao dito sa Pilipinas. Mga Hunyo raw pa po, dahil sa mga preparation hinggil dito. Kasi kailangan po na ito ay ilagay sa mga imbakan na malamig upang hindi po masayang ang vaccine na ito. Ikalawa, sa dami ng mga nasaksakan nito, lalo na po sa first world country, yung
nakabili kaagad ng vaccine na ito, ngayon po ay mga naikakalat na. At kung may microchip po yon, sa dami po ng nagkaroon na noon, makikita po nila. So, wag po tayo mag-alala doon. Ikatlo, kung wala pong immunity ang ating pong ang mga tao, delikado. Sapagkat alam natin ang COVID ay highly contagious at talagang nakakamatay. So, wala pa po tayong dapat ipag-alala. Dahil ito ay mahaba pa ang panahon para tayo ay makapag-prepare at makita kung ano ang mga effect nito sa katawan ng mga nauna. So, kasi po, baka magkaroon lang tayo ng stress pagka tayo ay nag-isip ng ganon. Alam natin na ang ating pamahalaan ay gumagawa po ng paraan upang ang atin pong mga kababayan ay magkaroon ng magandang pangangatawan. Kaya huwag kayong matakot. Ay panalangin natin ito at iasa natin ang Panginoon ang maglulutas sa ating problemang ito. Ngayon po ay panahon ng Kapaskuhan. At alam ko po na ang mga pamilya ay nagkakaroon ng sama-sama na pananalangin at pag-aalaala sa Kapaskuhan. Bagamat hindi po pwedeng gawin ito ng massive gathering, ito ay hindi pinapayagan ng government dahil sa highly contagious na sakit na ating naranasan. Kinakatawan ko po ang LCFM, ang pamunuan ng Life Giver Christian Family Ministries na bumati po sa inyo ng makahulugang Pasko. Kahit na po wala tayong handa o anuman ang ating nakayanan, yun po ay pangalawang mahalaga lamang. Ang mahalaga, tayong pamilya, magkakasama, ikalawa, ay inaalaala po natin ang tradisyon na ipinanganak ang Kristo regardless of date. So, Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa celebration namin. Bagamat nag-a-adjust kami dahil hindi po normal ang aming situation ngayon. Subalit alam namin ang Panginoon sa Kristo ay dumating at ikaw ang siyang dapat na mapuri. Patnubayan mo po ang bawat member ng LCFM. Hindi man po LCFM members, kung sila po ay nakaka-watch ng aming pong pananambahan, ikaw po magpala sa kanila. Kung sila man po ay may mga problema, Lord, solve those problems. Alam namin, kung ang iyong anak ibinigay mo, gaano pa ang mga problema namin, kayang-kaya mo na malutas ito. Tanggapin ninyo ang mayamang papapala ng Diyos Ama, ang walang hanggang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo ang maghari sa atin hanggang sa makita natin siya ng mukhaan. Amen and amen. Rejoice in the Lord always, and again I say, again